Wala kasing disclaimer, so hindi mo alam. Prank, oo. Pero hindi to nagustuhan ni Mon Confiado dahil maraming tumawag sa kanya para ikumpirma kung talaga bang ginawa niya yung pag-a-attitude. Marites! Are you ready? Kami ready na. Dahil we're live and kicking. Because it's Monday evening at nandito na lang po ang Fab 4. Bago ang chikan, good morning, good afternoon, good evening, good morning. This is your Dean, Junardo. And this is your unbearable Professor Ambet Nebus. Give me my money! Just give me my money! Ang inyong PhD, Rose Garcia. Na ganon ang inyong Mega Marites Lecturer, Mr. Fu! Give me my money too. Welcome to Marites University! Kamusta naman na na-prank namin si Junardo doon sa Give Me My Money? So, nakikita sa TikTok, nakalabas naman sa TikTok. In fairness. So, may TikTok na rin po kami. So, panoorin niyo yung mga kabalastugan namin dyan. Pero in the meantime, nagpapasalamat po kami sa ating mga kamarites sa patuloy na tumatangkilig sa ating channel. Kung bago po kayo dito, please don't forget to like, share, and subscribe para naman po hindi ma-miss ang ating weekly episode at syempre yung iba pa nating showbiz-related content. Diba? Happy Monday! Ito na, marami tayong mga balita. Kaya simulan natin ang ating isang linggong Chismis! At ang simula dyan, Joshua Garcia, Julia Barreto. Masipag sa promo. Ano ito, from? Dapat lang naman talaga magsipag sila sa promo. Habang nanalapit na ang pagpapalabas ng kanilang balik-tambalang pelikulang Unhappy for You. Diba? Ay, unhappy for you o happy? Unhappy. Basta may gano'n. Unhappy. For you o you? Ma. What? For you. Hindi, kasi grabe nga sila ang mga schedule nila from mga TV shows hanggang sa mga mall shows. Diba? Nakasama nga nila si Niyong nung nakaraang weekend sa SM Valenzuela at saka sa SM Caloocan. Hindi niya sa Oo, kumanta siya. Diba? Tapos emote-emotan daw yun. At nabiktima nga itong si Julia ng trending at viral ngayong Just Give Me My Money kasi nagmukha siyang jugi-jugi dahil hindi niya alam. Yung mga co-stars niya doon, sina Aljon Mendoza, ganyan-ganyan. Prinank siya. In fairness naman, ka-level naman pala ni Junardo si Julia Barreto. Tsaka Ding Dong Dantes. Kaya ang Freedom Society humanda kayo sa Pinannounce mo. Di ba naging balita natin sa episode natin sa All TV, yung Julia and Joshua na sinasabi na pinuhulaan na hindi kikita. Grabe naman. At saka parang unwanted daw tambalan nila kasi hindi naman daw nire-request. Ay, wag na mag-ano. Supportahan naman natin. Tsaka maganda naman yung tambalan nilang dalawa. Talaga sabi ko, interesado kong panoorin. Diba? Kasi nga, may chemistry talaga nila. Correct. So, sana kumita kasi totoo, sabi mo. Sobrang sipag nila mag-promote. Ang kiligin ng Kahit sarili sana nakikita ko sila ngayon, In fairness naman. Very visible. Sunod namin itong balita kayo. Claudine Barreto. May pinapatamaan sa ahas pose. BFF na si Janela Jamer. Umaray. Oo, siya XD. Ano ito? Yan. Actually kasi nag-post si Claudine, siguro by this time, mga 6 days ago na to, or 7 days ago, may pinost siya sa kanyang Instagram account na picture ng isang snake, tapos may quote. Ayan, ito. Tapos, nagkaroon ng tatlong version. Yung una, parang kung kilala mo si Claudine at saka yung mga BFF niya, kasi di ba madalas naman pinopost niya talaga yon. Like si Janelle talaga, BFF niya yan. BFF niya. Oo. Sa mga hindi po nakakaalam, si Janelle Jamer, dati siyang actress, former host ng Wawawi. Ito yung mga unang Wawawi pa, no? Yes. Kasama niya sila Iya, kung natatandaan ko, yung mga yon. Sila yung mga babies ni Willie Villami noon. Tapos singer din, composer. Then, ang huli, kung tama rin ako, ang huling serye niya siguro, Bakit Manipis ang Ulam? Not sure. Doon sila nagkasama ni Claudine. Kaya sila naging BFF. Since then. Tuloy mabait itong girl lalo na to. Oo. Nakasama mo rin siya. Nakasama ko sa isang hosting gig dati. Yan. Magaling kumanta talaga yun. Yun. Ngayon,
nakafocus siya sa kanyang business. Pero yun nga, BFF sila ni Claudine. So, kumbaga, kahit anong mangyari kay Claudine, alam naman natin, daming nagiging issue ni Claudine, di ba? Pero nandun siya. I think, bukod kay Janelle, andyan din si Bianca Lapus na isa rin sa BFF ni Claudine. At saka si Tia Perfecto na isang non-showbiz na BFF din nila. I think si Tia at si Janelle ang parang involved dun sa post na yun ni Claudine. So, eto na. Unang version, makikita mo naman at ang dami kasi nag-comment na talagang tinatag si Janelle at sinasabi na, yun nga, sayang naman yung friendship nyo, ganon. Parang, may parang in a way sa quote, parang may patama na may nagawang hindi maganda si Janelle. Sa mga anak yata, sa mga anak, at sa mga fan. So, yun. Tapos after 2 days, pinalitan ni Claudine. Yung pero may snake pa rin. Yan pa rin. Yan pa rin yung pero pinalitan niya yung caption. Mahaba pa rin. Iba na, pero parang ang dating, may another involved. Then, hindi naman tumbukin. last Friday night, pinalitan na naman. Yes. Tinanggal na at all ang caption. Pero may ahas pa din. Ayun pa rin din. Tapos yung mga comment, hindi mo na mababasa. Correct. Okay. So, ang nangyari ngayon, naka-chat ko si Janelle. So, ano naman, si Janelle naman, hindi na siya nagkunwari, hindi na siya nagpanggap pa na, hindi ko po alam or what. Kasi marami din nakapansin na siya talaga pinatatamaan. Yes, kasi talagang siya yung sinasabing pangalan. And at that time, hindi mo na rin makikita sa following or yung mga gano'n, wala na rin. And BFF sila. So sabi ko kay Janelle, paano mo nasabi na ikaw yun? Sabi niya, alam kong ako, sabi niya. Kasi parang nagka-chat din siguro sila before that o nagkausap. Then, ang ano lang ni Janelle, sabi niya nga, wala siyang ginagawang masama, definitely, sabi niya. At lalong-lalong wala siyang ginagawa sa mga fans or sa mga anak ni Claudine. At parang kagabi, kung di ako nagkakamali, kagabi, dinalaw pa si Janelle ng mga anak ni Claudine. Ayun na. Sa bahay. Siyempre, without Claudine. Without Claudine. Diba? Pero anong implication nun? So, ibig sabihin... Kasi namin talaga ni Janelle na siya yun eh. Bakit hindi naman pala siya? Siya. Kasi sabi niya nga, tinanong ko siya Sabi niya siya. At saka, ano daw pinanggagalingan kung wala naman siya ginagawa? Ayaw niya sabihin. Hindi, kumbaga, ayaw niyang siya yung mag-confirm, syempre, di ba? yung magbigay ng detalye. Ayaw niyang siya yung magbigay ng detalye na kay Claudine na yon. Pero sa tingin ko, siguro dahil nga close sila, BFF, alam mo, di ba, minsan may mga tao na kapag kaibigan, parang kung halimbawa, meron kang hindi ka sundo o na pagsasabihan mo. Parang ayaw mo na yung kaibigan mo, friend pa rin doon. Baka gano'n, something baka like that. parang ganyan. Yun. So, yun lang. Ang dami nang hihinayang kasi nga alam nila na parang si Janelle, she's been there for Claudine. Plus may nagsabi pa na parang, doon sa comment na nabura na parang, sayang naman, parang sila na nga lang yung mga BFF mo. May mga may ganun talaga. Pero prior to that, si Claudine meron ding meron ding issue na naman na, but anyway. Ibang issue naman yan. Issue naman. Sa anyway, mga kamag-anak din naman niya. Lagi ng bareto. Anyway, syempre marami pa rin nagwi-wish kasi nga kumbaga parang nasubaybayan din yung friendship nila na sana nga daw maging okay din. Baka lang may future gagawin si Claudine or ano mo naman si Claudine pag may ginagawa o gustong gawin, nag-iingay. Pero alam mo, minsan, kasi kagaya niya, iniba-iba niya. I mean, binago niya yung caption. Pero Tapos ano pa rin yung snake? Siguro, pa rin parang huwag din impulsive, no? Minsan. Let's leave it that. Dahil next item na raw. Yun. Ayan na. Okay. Dahil na ito. Sa susunod. Ito pala. Sawa na yan. Ito, bago na naman to. TV5 talent, tutulungan ng Senado sa reklamo. Ano to, Pro? Yeah, kasi last weekend pumutok yan. Isang bagong talent sa News and Current Affairs ng TV5 ang nag-complain at nagkwento siya na di umano'y naharas siya or sexually ng isang pinangalanan naman si Ginoong Cliff Ginko, program manager ito ng News and Current Affairs sa TV5. Na di umano itong bagong empleyado na taga Batangas
inayang uminom. Taga Batangas pala siya. Oo, uminom, ganyan-ganyan. Dito siya nagbo-board sa Mandaluyong. Tapos inaya siya dyan sa Poblacion Makati. Inuminuman sila. Tapos nung malasing na siya, dinala siya dito sa Hotel. dito sa malapit sa inyo. Richmond. Alam mo dinala doon. Tapos doon na nga daw siya napagsamantalang kasi lasing na lasing siya, bla bla bla, bla, susuka pa siya. May ganung kwento. Apparently, pinaalam niya ito doon sa mga immediate supervisors niya. Di ba sa HR ng TV5, ganyan-ganyan, hanggang nakarating sila sa barangay at sa pulis nagpa-blatter siya. Pero di umano, again, wala naman daw yatang pinakitang gagawing aksyon. Especially itong head, babanggitin ko ng pangalan ni Ma'am Lucy Cruz Valdez, na siyang head nung News and Current Affairs Department. Tao niya yung si Mr. Ginko, na pamilyado rin pala at may asawa. So inakusahan niya ng gano'n. Nung makarating na ito sa programa ni Raffy Tulfo, yun na parang nag-init na itong si Raffy na ganito, ganyan-ganyan. So, ibig sabihin, bago siya umappear dyan sa show ni Senator, nagreklamo na. Meron na siyang may blatter na, may na sa HR, at may barangay at pulis na. At balita ko, itong batang to, bata pa rin naman talaga. Kasi nakagraduate lang. Ayan, fresh graduate, baka unang work niya to. Oo nga At daw. summa cum laude, nag-graduate sa isang university dito. Exclusive yata, parang klase na lanig. Basta Batangas. Pero may ba sa balita na totoo ba na inalis siya o... Yun ang kasi kaninang hapon, nagkaroon ng parang hall meeting, conference, yung mga departamento at ni-review. Sabi nung source natin sa Kapatid Network, pinaalalahanan ulit tungkol sa Code of Ethics, mga protocol, etc. Pero wala na masyadong diniscuss tungkol sa issue. Kaya abangan natin kasi bukod kay Raffy Tulfo, alam mo naman mga ibang senador natin gustong makiki-emote din pag may mga ganyang issue, di ba? So may mga ibang senador, gusto mo pangalanan ko? Go! May ibang senador dyan na gusto ring nasa limelight. Nasa limelight at kasama na rin sa gagawing investigasyon di umano. Ito naman ang balita ko. Well, kung totoo to, parang di ba nga, nung nagreklamo yung Baguette, parang wala masyadong naging aksyon yata. Wala talaga daw. Yun na. Nung nakarating kayo dito kay Senator Tulfo, talaga daw nagalit si Senator Tulfo. Doon lang yata nataranta. Siguro inisip daw na baka hindi tatablahin ni Senator Tulfo kasi nga TV5. Saan siya lumalabas. So, in fairness, bumili ba ako kay kaso nga, di ba? At nagbanta pa siya magre-resign sa programa niya kung sakaling hindi daw bibigyan ng pansin at gagawing balance ang investigasyon. Hindi naman agad-agad siya naniwala. But the thing is, may issue ito, may reklamo, pakinggan niyo, imbestigahan. Yun ang naman ang gusto mo. Alam niyo parang kasabay to halos ng issue ni Sandro na nangyari. Medyo natabunan lang to. Hindi lang to... dahil nga, sobrang na-hype naman yung kay Sandro. Nangyari ito during SONA. Kaya naging abala daw sila lahat. So akala niya... So una to. Nauna. Akala ng Bagets. Kaya may hotel kasi parang syempre may accommodation dahil may coverage sa SONA. Akala niya may coverage. Akala niya normal lang daw yung inaaya kasi nababalitaan din niya na pag nag-aaya yung di umanong alleged perpetrator na si Mr. Ginko sumasabay yung napagbibigyan ng mga ibang empleyado. Ang tanong ko, empleyado ba ang kanyang status o actually independent contractor? Hindi, ang ginamit dun sa boss, ay dun kay... Talent. Hindi. Independent contractor. Kanino? Doon sa boss? Ayun sa... Kay Ginko? Nauuso ngayon ng Yun din ang ginamit na termino doon sa statement. Talaga? Nabasa mo na yung statement? May naglabas na? Oo, di ba nung meron na nung right after nito. Pero program manager ang designation niya. Talaga? Sorry, baka fake news yung nakita ko. Pero parang nakita ko, may independent contractor ako napansin. Na naman. TV5 Nauuso nga. Ang tabayanan po natin niya kasi di ba, masaya lang ang issue. Although talagang alam naman natin na sa workplace, talagang nagaganap yan. Kahit sa mga eskwelahan, di ba, Din? Kahit sa mga eskwelahan, di ba, Din? Magigila naman showbiz, ma-magnify lang kasi dahil kilala. Pero nako. Oo, lahat naman sa trabaho, di ba, Amber? Kaya kami, legal kami sa booking agency, ha? From TV5 Talent, eto naman.
Si Mon Confiado umalma sa netizen na nag-post ng maling impormasyon tungkol sa kanya. Mr. Fu? Correct, ito na. Nauuso pa itong tinatawag nilang copy pasta. Haba pa ng pangalan. Yung copy pasta Mahaba. daw, parang ano siya, isang situation Okay. na parang narrative, tapos ipopost yun nung netizen, tapos hindi lang maliwanag, basta kinopy-paste niya, pero kung paano napunta ang pangalan ni Mon Confiado doon. Kasi Ine-edit siguro. ine-edit. pinapalitan. Kasi na-weirdohan lang ako, bakit si Mon Confiado ang naisip niya of all artistas? Bakit si Mon Confiado? Okay. But anyway, May so, explanation ba? wala. Ay! So in short, ayan, yung Haba! Ang haba niya, no? So in short, yung copy pasta nandun si Mon Confiado. Pag binasa mo siya, una walang disclaimer. Parang talagang ginawa ni Mon Confiado. Basically, ang sinasabi doon ay parang nag-attitude itong si Mon Confiado sa grocery. Yes, Parang yes. ayaw bayaran yung kinuhang Chocolates ba? chocolate. Tapos parang uma-attitude siya sa kahera. Yes. Etc. So pag binasa mo siya, iisipin mo na si Mon Confiado talaga siya. Pero ayon dito sa nag-post na hindi ko alam kung paano i-pronounce yan, si Eliad. Iliad. Iliad. Oo. Parang ano nga siya, parang ang dating sa atin parang meme. Yun nga lang ang meme, walang picture. Correct. Kasi di ba ang meme na May alam picture. naman natin may picture. Tapos pag nakita mo, alam mong meme. Ito talaga, wala kasing disclaimer so hindi mo alam. Na parang joke, kumbaga parang prank. Oo. Pero hindi to nagustuhan ni Mon Confiado dahil maraming tumawag sa kanya. Oo naman. Para i-confirma kung talaga bang ginawa Ginawa niya niya yung yung pagsusuplado, Oo. pag-attitude, oo. So hanggang sa nag-usap silang dalawa nitong nag-post si Eliad at si Mon Confiado pero hindi naging maganda ang pag-uusap although nag-apologize si Eliad. Pero syempre parang hindi talaga matanggap naman ni Mon yun oo kasi naman. parang joke at his expense. So ngayon, ang latest dyan, nagpunta na siya sa NBI para ireklamo. Tama naman ang ginawa niya. Tama na ireklamo itong si Eliad dahil sa pangdudungis sa kanyang Pinaribili yung pangalan, di ba? Kasi kung may makakabasa na iba, babasahin mo lang, isipin mo, ay grabe pala itong Mon. Correct. At saka ako halimbawa, hindi, kasi ewan ko lang kung sobrang sikat nung situation na yon na pinanggalingan. pinanggalingan. Kasi I would understand kung sobrang sikat yon tapos Or nag-viral man lang. Nag-viral yon tapos parang give me my money. Keme lang. So maiintindihan natin. Yes. Pero ito kasi, ewan ko. Walang pinanggagali. Wala rin ako napanood na Wala, ganyan. kaya nga Wala nagulat sa ako kamalayan na ko. may tawag palang copy pasta. At ito pala ay parang trend na. Yeah. At ano, nakita ko yung pangalan ni Ryan Gosling, ha? Na parang doon nagsimula si Ryan, yung Hollywood actor. Nakita ko doon sa explanation. Ano ito? Ito tinagalog niya, Oo, gano'n. Hindi, something like- naka-English yung naka-English yung Yung meme, yung yung statement. Ayan, Ryan Gosling. ano? There's notable- even a notable video about American actor Ryan Gosling. Diba? So I did the same thing with Apology raw Bon. In to. fairness naman kay Nil-kalivel Apology niya si Ryan Gosling. Correct. Yan daw ang Pero apology, mali. ang statement. Yung, Pero tama ni yan, Eliad. tama yan, Mon. Go, push yan. Oo, para ano, matututo Matuto sila. ng mga leksyon. Para Ang dami nga nag-comment kay Mon dyan eh. Pati mga kapwa niya celebrities na, ikaw pa, yung bite mo nga. Mga In ganun fairness, naman. mabait naman si mabait Mon yan. Confiado. Magsusuplado ba yun, Nilo? Kaya marami naging concern kasi alam nila na hindi ugali ni Mon Confiado yung gano'n. Lalo pa in public niya gagawin. True. Yeah. Sige. Yun na. Yun na. Yun na. Eto, Corina Sanchez, kapalit daw ni Carla Estrada sa Face to Face. Narinig ko yung chismis na yan. Narinig ko rin yung chismis Bakit? na yan. Machichugi na si Carla? Hindi si Carla kasi Natakbo ata. natakbong mayor. Mayor? Oo, sa isang bayan. Sa Sama. Sa Salite. hindi ko, sa isang probinsya. Kaya itong kinukonsider si Corina na ipalit dun sa Face to face. face to face. Pero wala pa ng confirmation kung tatanggapin ni Corina tong Pero pwede. Carry-carry host na ng yan, lola diba? mo. Pero alam mo, Yung dati hosting si na yan. Ami magaling dyan. Oo ha? naman. Tsaka si Ami Jelly talaga. de Belen, ha? Tsaka Ami talaga. Tsaka Pero si Corina, why Ate not? Bagong ano naman. Magiging Ibang iba to. atake. Never niya itong gagawa. Diba? Kung sakali, that's good. Kasi nga tama, yung chismis na narinig ko, ikaw tatakbo rin, na. di ba?
tatakbo. Actually, nagsimula yan sa blind item eh. Correct. Yan sinabing merong aalisin, tapos ipapalit si may sikat yung na sikat na personality, di ba? Kasi gusto talaga niya magpolitika na. Di ba nag-party list na Di ba siya? party list siya ngayon? Oo, yung tingog. Tingog, di ba? Oo. Pero hindi naman siya nakaupo. Tingog nakasang Member lang Tayo lang siya. Hindi siya pinaupo. Hindi kasi ilang upuan, ilang seat lang yung nakuha nila, ilang boto. Di ba? Yan, No, kasi merong first nominee, second nominee, third nominee. Baka Grabe third naman nominee kayo. lang siya. Grabe naman kay Miss Carla. Pinatayo Pero yun niyo. talaga yung totoo kasi. Oo naman. Pinatayo niya. Hindi That's niyo according to Pero- party list law. Grabe, Yes. so talagang si Carla gusto talagang politika, no? Saan pa magmamana, di ba? Syempre, pasalamatan natin ang aking pinsan. Oy! Certified Marites na si Irene Marites. Irene. Talagang yung M niya Marites ha. Irene Marites. Bago tayo mag-recess. See you tomorrow, Irene. Billy, bago tayo mag-recess. May isa pang na. item eh. Hindi meron pang nagpakulay. Si Jester Macau ng $5. US dollar. Thank you, Jester. Oh, yeah, ito. Beanie tickets overpriced. Page din ito. Lagi na lang overpriced. Well, kung siyempre kasi na ikukumpara para daw ticket na ng mga K-pop artists. Ganyan ba? Pinakamahal, Yan talaga 11. ang ticket. Hindi, actually, mamahal pa yan. Hindi, mas mahal pa sa 11. Hindi, 11,195 ang VIP. Oh, standing, oh. Charot. Kung sakali na gusto mong ma-avail tong Soundcheck. Access top up. mag-a-additional ka ng 1,387 for VIP and patron tickets only. Sound Teka lang, access gusto ko yan. malaman to standing lang? Oo. Alam mo, hindi ako na-experience Kasi ko kaya yan. siya standing, I think Walang very, very upuan? near the station. Oo. Tapos wala siyang seat number, kaya dapat very early ka. Although, magiging very early ka kasi i-avail mo tong soundcheck. Soundcheck. Ang Oo. problema mo sa VIP standing, hindi ka na pwede mag-CR. Ayun na. Kasi kapag umalis ka Oo. doon, Wala ka na babalikan. Na-try ko na yan Dito ka na lang sa mga Yun nga. patron. Naku, Naman naman, kaya ko alam Debe. to, yung aking anak na isang Bini fan. Bloom. Bini talaga. Bloom. Balloon? Nako, dahil mag-birthday, yan ang kanyang... I'm sure patron A ang Ay, naku, kinuha. VIP ang gusto. Aray. Ngayon, pinapaliwanagan ko nga na patron na lang ang kunin mo. Oo, kasi guaranteed seat. Kasi at least baka mangawit ka dahil Oo. wala, Ang sagot sa akin, ano ba ang sagot sa akin? Ikaw bang mangangawit, mama? Hindi. Tingnan daw niya kung gaano kalayo mo na ang patron. Patron yan eh. Kasi malayo Teka lang, yan. wait, Kasi VIP saan ba eh. to? Araneta. Araneta. Hindi, maganda naman And- ang Araneta. At 2 nights concert. Ngayon pa lang, pahirapan ng pagkuha ng VIP to patron. Madalas ganun eh. Yun ang nagkakaubusan. Di ba sa pag VIP standing kayo, be ready sa varicose Oh, wow. veins. Ayan My na. Kailangan. Kaya pa yung mga Ako, kaya bagets. Gio, mag-patron ka na lang. kami. Mga Patron. patron. Mga bagets naman yan, kaya nilang tumayo ng Matagal. oras. Yan na. Pero Nag-ipon kaya. siya dyan. Para dyan. Ay, My may gosh. Paul. Manonood ka ba ng Bini concert? Oo naman. O isa hindi. Hindi. Kaya Martes. Lakas doon na Ayan, hindi. pili na kayo. Aba, at kung may ticket, go! Anong araw ba yan? Ano yan? 2 nights concert. So Saturday, Sunday ba yan? Ngayong Friday, November Ayan. 16 and Oh. 17. Justifiable raw po ba yung 11K? Alam Sa niyo mga fan, kasi, ganito syempre. yan eh. Kapag fan ka talaga, pag-iipunan mo talaga, I should know. Oh, hindi ako nung Madonna, no? May Oh, nag-ipunan diba? ko talaga yung O, magkano VIP yun? ako eh. Magkano yun? 40? Hindi naman. 57! 7. Dito yan. Dito yan. Ganun oh. talaga. Anong time niya? Anong panahon yan? 2016 o 17? Madonna? Oo. Sa MOA Arena. Bago Bago mag-pandemic. mag-pandemic. Pero Yeah. kung hindi ka naman kasi fan ay talagang pagkataasan mo ng kilay itong Yeah. presyo na to. Sige. Pero- Kami nung araw, yung mga Cindy Lauper natin at saka mga Barry Mga Manilow. magkano yung VIP 2K? Mga nasa 5K lang ang araw. Okay. Yeah. Hindi ako yung Madonna lang ang binili ko kasi the rest, mga libre lang ako kasi di ba DJ ako dati.
So yung mga libreng ticket. Wala ka nakuha libre kay Madonna. Wale! Madonna yun. Ano na balita? Ano ba yun? Mula sa masaya. Karil's father passed away. PhD. Yeah. Siyempre, ayun, nakikiramay tayo kay Karil sa pagpanaw ng kanyang ama. Kanyang daddy ay isang doktor. Dentista. Tatlong hari. Dentista. Doktor, 3 hari na marami ding mga celebrity na naging pasyente, including even Lea Salonga. Ganon. So, alam mo, ako personally, humanga ako kay Karil kung paano kalmado, Swabe kung paano din niya to hinandel. Yan, so... Tsaka maganda yung tribute na pinost niya sa IG. Nakakatuwa. Kahit yung naging eulogy niya nung during the wake. So yun, marami ding mga artista ang nagbigay ng kanilang pakikiramay kay Claudine. Kasi nabasa ko doon. Kay Dr. Tatlong Hari. Kay Karil. At saka parang nung in-announce niya, parang nakasettle na sila. Parang patapos na ating wake. Parang ganun yung ginawa, di ba? Hindi yung pagkawala, nag-post agad. Kumbaga, naging intimate kumbaga yung okasyon ng wake dahil... For family talaga. For family talaga. Hindi ko nakita si Shasha. Nasa abroad si Shasha. Nga pala yung Nasa sa tour sa ASAP. Kasama si Mega. Pero si Karil yata, parang siguro yung mga last few days ng daddy niya, hindi na siya masyadong napapanood sa It's Showtime. Actually, ba meron balita na parang nagpaalam sa Showtime tapos akala ng mga netizens buntis siya. Yung pala. Nag-aalaga siya. Baka yan yung dahilan. Hindi ko naman alam yung sa issue ng buntis, pero baka yan yung isa sa rason. Kasi medyo, magkaswak yung schedule nang nawala siya sa Showtime. Pero kitang-kita mo yung pagdadala. Tingnan mo mga tao, mugtong-mugto, may I'm sure. Kasi si Karil ang talaga nagpalaki sa kanya, di ba? Sila dalawa ng daddy niya. Dahil alam naman ang lahat, of course, na bata pa lang si Karil, naghiwalay na ang kanyang mga parents. Correct. So, yun, dito mula po sa Marites University, kami Condolences, po ay Karil. nakikiramay sa iyo, Karil, at sa inyong pamilya. At eto naman po mga Marites, si Mother Lily was laid to rest nung Sabado po sa Heritage Park. Yun po, talagang nakaputi lahat sila yung mga tao ron na nakapaglibing. Tapos siyempre, may lungkot. Ilan po. Natanong yata yung anak niya apo niya si Kit kung gagawin yung buhay pa niya. Life story. Hindi pa yata masyado siya mapagsalita yung bata. Yun first apo niya si Kit. Pero speaking of that, yes. Si Judy Ann kasi diba, sinasabi, parang napili ni Mother Lily na gumanap sa kanyang may may ibang face. May iba-ibang face. Kim Chu. Sa panahon ng medyo... Si Kim Chu nung bata. Teenager. Tapos, nung nagdadalaga na, parang Bea Alonso yung narinig ko. Di ba Judy? Sa papasok si Juday. Parang Parang magkalapit lang ang edad ni Bea at ni Juday. Tapos, papunta kay Ate V. Tapos susunod na si Susan Rosa. Pero Since ang wala alam na ko, si Juday Susan talaga. Charo. Si Juday. Kaya si Juday... Nakapag-shoot na yata si Juday noon nagbigay din ng yun? At nagbigay ng pahayag si Juday na kahit wala na si Mother, gagawin pa rin niya. Sakaling gagawin talaga ang buhay ni Mother sa pelikula, ay willing pa rin siya to portray. Correct. Why not? Ako talaga end of an era yan. Oo naman. End totoo. of an era Totoo. talaga. Sabi nga, Noel Ferrer, the end of an era. Totoo. Okay. Ito masayang balita naman tayo mga Marites dahil si Marian Rivera ties with Gabby Padilla as Best Actress sa 20th Cinemalaya Edition. Congratulations and happy birthday! Happy birthday. Balota, palabas pa rin yan. Napakagandang regalo. Para kay 40th Marian. gift, birthday gift. Ganda, Parang si Marian, parang totoo sa kanya yung kasabihan na life begins at 40. Kasi this year, di ba, hindi lang siya best actress, box office queen, ang daming endorsement, kumbaga parang at masaya ang family life. yes, so When it rains, it rains. Hindi, tama naman. Sa mga hilera ngayon ng mga artista, masasabi mo talagang siya na ngayon ang on top. Kasi
nasa yun ang box office title. Correct. Best actress ka pa. Iba yun. Tapos mga Saka endorsement. ka pang endorsement. diba? Siya na nga ang nasa Guadalupe Bridge. Yung mga billboard ng bench doon. Siya na ang pumalit Dahil- doon. Yung lahat nung dun sa Guadalupe Bridge, di ba? Yes. Sa may river. Yes. O siya na lahat yun. Siya ang bagong Benz Actives na. Kaya naman proud na proud syempre si Papa Dong kasi nakita mo kahit di ba nung kinikwento natin last week dito sinabi ko na doon sa premiere aligaga talaga siya nagbi-video, nagpi-picture lalo na nung awards night kagabi. Yeah. Oh, Eh so talagang Sabado. si Dong. Sabado. Pisa pa lang yan. Talagang parang kung siguro kung sa prayer, ang laman ng prayer niya ay masungkit ni Marian itong Oo, at saka Best Actress. sinasabi ni Marian talaga si Ding Dong ang inganyo sa kanya. Gawin mo yan, sige gawin mo First yan. ba yan ni Marian? Yes. I think Na- sa major award-giving body. Yes. And of course, Congratulations. we all know, Tsaka Sinimalaya. Sinimalaya, yan, Hindi ano yan ba pwedeng yan? isnabel. Oo. First na si Malaya entry, tapos first na best Yes. actress niya, Oo. si Malaya pa. At congratulations din kay Gabby Nakatay Padilla. niya. Si Gabby ba ay isang pero actress Yes. or what? Yun. Hindi actress siya na ano. Yun. So, Na napakahusay din daw doon sa movie Japanese Bono movie, Kosho. no? Di ba? Parang nagiging normal lang yun ng mga taytay ha. Bata. ito siya ang nanalong best, Best actor actor. from The Hearing. Hearing na, Okay. in fairness, magaling din. Siguro talaga ang galing nitong dalawang to. Kasi napanood ko din si Jane Oinesa sa Love Child. Oh, at saka magaling si din Maylin daw. Dizon sa Hearing. Dito nga sa kung saan nanalo ako. Ang husay. Tapos dalawang, talaga sabi ko, maganda siguro ang naging digit-gita na laban. palagay ko rin. And speaking of Congratulations. balota, box opposite to na pinagmamalaki ng Sinimalaya. Sinimalaya. So, siya ang number one sa Sinimalaya. Dapat lang. So, most likely, abangan na, tiyak na ipapalabas din yan sa mga sinihan. Yes. Sa Oo. regular chatter nationwide. Maghintay-hintay lang tayo. Kasi marami nag-aabang dahil aminin na natin, marami pa rin talaga ang hindi nakapunta sa iba't ibang Ayala. Hindi naman kasi malalayo. lahat ng Ayala Mall di ba? Sa Manila Bay. Ayala mo. Yun ang At saka sa pinakamalapit na. Trinoma. Trinoma lang Trinoma. pinakamalapit. At least may Trinoma. Kinaril ko yun. Diyan mo talaga maririnig si Marian kung paano talaga nagkalat yung kanyang mga PI. at kung ano-ano pa. Na ginawa niya sa parang press con. Nag-sample siya doon. Example siya doon. Congratulations, Congratulations at sa balota. Pati na kay Gabby and sa Sa iba pang GMA winners. Pictures. Ito naman. Yes. Thank you na kay Lorna Anselmo na nagpakulay ng 9.99. Wow! Thank you, Lorna! Ito, mga kamarite. Joel Torre at Yuen Aleta bumida sa Netflix. Prop. Yes, Anong at number pelikula one to? yan, yung Lolo and the Kid. Hindi ko pa napapanood. Ngayon na naman lang ako umiyak. Napaka-simple ng kwento tungkol sa isang batang, kasi ano na siya, suicidal na itong si Joel Torre, wala na siyang pamilya, magpapakapantay na siya sa pusin. Tapos biglang narinig niya yung sanggol na ito nang lumaki ng si Yuwa na pinalaki niya na naging anong lolo. Tapos naging racket nila yung nakawan nila yung mga mayayamang mga mababait. Baya mo na. Para baka sabihin naman ng Netflix, masyado ko silang pinopromote. Charot! Correct. So anyway, ang ganda lang ng kwento kasi napakasimple. At nang lumaki na si Yuen, si JK Labajo na siya. Ang husay-husay magpaiyak. Napakadalawang eksena na pero... Kaya pala may JK. Yan! Kasama din dyan, may mga cameo roles niya, sina Mirel Soriano, Joe M. Bascon, Si Isa Calzado, Isa nakita ko Calzado, sa, tapos yung mag-asawang bading, si Antonio, at saka si Marky Strom. Yun ang mga nakulimbatan nila Bading? dyan. Oo. Sino mga bading? Sino nga ba yung anak ni Miss Georgie Alonzo? Si Antonio. Nico Antonio. At saka Hindi si Marcos. bading yun eh. Hindi, si Nico, si Marcia sinasabi ko. Ang role nila doon, magjowang bading. Bading ba si Marky? Inamin na niya, di ba? Ano ko yun, lo? Hindi ko alam. Hindi namin I wasn't alam. Uy, umamin siya! Kailan? Matagal na! Oh, sorry. Totoo, narinig ko. Talaga? Nag-out na siya. We'll take your word. Oo. sige. Nag-out na siya, no? Sinabi Nag-out na ba? Doon na ba? Yes! Ano? Baka mamaya. Pero alam ko, nag-out na I-check siya. natin para sure. Sinabi niya. Eh, paano kung hindi pa pala? Hindi na daw niya siyo. Well, Dami na limbo, ano?
Ay, di in-out ko. Sorry, pero ang alam ko po. Anyway. Basta mo pala yung kwento. Lolo and the Kid. Habang hinahanap ito naman, in fairness. Marcus Strom admits he's demisexual. Whatever. Nakakaloka, may Demi. Ganun pa rin yun. Dami-dami na. Hindi niya sinabing homosexual. May ibang definition yan. Although he feels that his sexuality is constantly evolving. May ganon. Nag-i-evolve. Sabi ko sa'yo, may evolution eh. Explain. Hindi niya sinabi na bading siya. Ako mali ang Explain. term. At the moment, Di sige na nga, demisexual siya. at the moment, it's an evolution. Sige na nga. Nag-evolve I'm na. waiting for the right time. Waiting pa raw for the right time. Kailan na-publish yan? Actually, 2022. 2020. Walang 2024 update lang. eh. 2024 na ngayon. Nag-evolve na. Ay, naku, tuloy-tuloy na natin. Yan, ito. Nag-host siya ng Pride event. Ano naman? Static siya. Ewan ko sa inyo. Patanungin niyo na lang yan sa isang aktor. Okay. Okay, pa-restart daw yung yung Paul na mawala raw. Sabi? Sa manood ng Bini. Okay na ba? Okay na. O, Okay next. naman. Okay, ito. Michelle Gumabaw, tuloy pa rin sa showbiz kahit engaged na. Yeah. Engaged na siya kay Aldo Pandilio. Basta yung statement niya, hindi siya masyadong share ng details in public, pero yung relationship nila nag-start noong 2016. Na very supportive daw si, ang pangalan mo? Aldo Panlilio. Supportive to each other, whether it's sports, pageantry, politics, or showbiz. Number one supporter niya. At kanina nga pinag-uusapan, bumalik sa paglalaro uli ng volleyball. Yes. Di ba after niyang last month lang ay sabing mag-showbiz na siya. Hindi, pero sabi niya nung nakausap ko siya, hindi pa rin talaga niya iiwanan ang volleyball. Lalo kay bongga ang standing nila. Tinanong ko kasi siya, sabi ko, so now na magsa-showbiz ka na talaga, I mean, magsi-serious ka na sa showbiz, iwan mo na ba ang Habang maingay. ang volleyball? Narinig ba yan on air? Oo, naririnig yan. So, narinig niyo ba ang nag-drill dito? So anyway, hindi nga niya iwanan at bumalik siya sa paglalaro, pero masaya na rin dahil engaged. Oo, di ba? At saka, kala niya nung habang nagpapadyan siya, masisira yung relasyon niya. Eh, hindi naman pala. Kaya, So tagal na nila. 2016. 2016 pa. Oo. Siya nga nagturong magmotor dyan eh. Sa lalaki? Kasi ni Michelle ay isang... Rider. Ano tawag sa ganun? Motor? Ang Crash Rider. Ay, Hindi. Lalamove. Hindi. Ano? yun na nga, rider. Hindi yun, nagmumotor. Yun na nga. Motor ko. Hindi, okay ba yun? Whatever, sige Whatever, na. rider. Congratulations. Congratulations. Kinading doon kasi ba Euro Monkeys ang tawag sa kanila. May gano'n? Kasama doon si Dominic. Okay. Kasi Marcus Nakasalubong Strom natin. saan kasali? Huwag mo na akong pagkalitan. Sa evolution. Ito na. Demisexual. Miguel Tan Felix na-inspired din kay Carlos Yulo. From? Gymnast na rin Yes. Nag-try siya. Sabi niya, parang gusto niyang itry ngayon kasi yung mga flip, tumbling, mga ganon. Dahil sabi niya, nung bata rin daw kasi siya, mahilig siya mag-split. Mahilig daw siya mag-tumbling. Baka daw may pagkakataon pa rin na mapagbigyan kung sakasakali. Hindi ko ayan yun, backflip at kung ano gusto niyang gawin. Nagagawa daw niya yan nung araw. Yun. Dahil na-inspire lang siya. Ayan, Yan na. Hindi tatumbling yan. Nakatumbling talaga siya? Ay, hindi pala. Diba? Kaya sabi niya, sana daw hindi pa raw late para sa kanya. Diba? Grabe. Naalala ko nung grade school ako, meron kaming ganyang PE class. Gymnastics. Nakapag-tumbling ka ba? Oo. Ay, corner! Dati, syempre bata pa ako noon. Yung kapatid ata ni Carlos Yulo nag-galing din. Magaling. Babae, no? Tsaka yung lalaki. Ay, lalaki. Dalawa sila. Yung babae na panood ko, Yung lalaki na husay. panood. Tingnan mo talagang kinakarir niya. May racing mag-emote siya. I-convince na kasi yung kapatid ni yung lalaki na isama dun sa
Olympics din sa... So, ganun kagaling din. Magaling na siya. Nagsi-SEA Games na yung bata. Magaling yung mga medal Ano na kaya din. yun? Bakit sila lahat tayo magagaling at mga flexible tong mga buto? At mga... Yeah. Actually, yun nga sabi nga kaya nga nag-agree tayo kay Agot Isidro nung sinabi niya, sana yung fan, doon nyo ilaan kasi yung mga kalidad ng height at saka ng mga... Kita mo, si Bigel, hindi naman matangkad din yan. O, nakakatumbling talaga talaga sa siya. gymnast daw talaga, mas maganda na maliit lang. Fair. Diba? So, yun. Okay. Eto. Nasa ano yan ngayon, ha? Ay, saan ba? Sige, wag na. Hindi ko alam. LJ, kung sabi ka na naman, LJ Reyes, nag-follow sa IG account ni Kim Chiu. Maraming Kim Pao fans sa tuwa. Yes, at maraming natuwa. Yes, maraming naaliw. Sir Pu. Ano kaya, yun nga, ewan ko, alam mo naman ng mga netizens, talaga naisip nilang tingnan yung IG ni LJ para makita Out kung of the pinafollow ba blue. o hindi. So, pinafollow naman. In fairness, alam mo naman yung mga Kim Pao, very ano yan, supportive dun sa Kim Pao. So, pati yung pag-follow ni LJ, ikinatuwa ng maraming fans kasi, wow, boto yung pass ni Pao kay Kim. At ang latest, finalo na rin ni Kim. Nag-follow na yung In dalawa. fairness naman. Tsaka siguro naman wala namang masama mag-followan sila. Correct. Maayos naman ata. Kasi di ba yung anak ni LJ, kay Paolo, nakikita naman ni Paolo yung anak niya kay LJ. Yes, So, may communication may communication naman. So parang Si Aki. wala namang issue kay... Nang magpunta ng Amerika, pinasyal at Correct. pinakilala kay Kim. Kaya so wala namang issue. So okay lang yun na finalo. Yun nga lang talaga, na-excite lang yung mga fans. At mas nasa-excite sila kasi si Kim daw, pinakilala na ni Paolo sa mga kapamilya niya. Di ba? Fairness So, naman. Baka naman napadaan lang. Ay, ito pala yung mami ko. Ibig sabihin, malalim na talaga yung kanilang, kung ano man tawag yan, relasyon ba yan or what. Baka kaya, syempre, kung halimbawa lang na talagang magka-relasyon si Paolo tsaka si Kim, baka syempre, kailangan malaman ni LJ kasi syempre nakikita ni Paolo yung anak nila ni LJ. So syempre dapat alam niya kung tsaka kung friends naman sila ni Kim, wala namang masama. Tama. Ibig sabihin nga yan. Speaking of Kim Hello, Pao. LJ! Nako-miss na kita! Sana, di ba ano natin siya, nakachika sa... No, di ba not natuloy? Okay. Si Lian. Miss na kita, si Lian. girl. Ano ba yun? No, Lian. Okay. Mga Martes, ito na po ang ating Chick of the Week brought to you by Umbol 24/7! Sa ating mga kamarites na nais matikman ang kanilang masasarap na pagkain, maaari kayong umorder online sa kanilang website na naka-flash ngayon sa inyong mga screen. Dahil mga kameritas, hindi nyo po yan pagsisisihan dahil sa Ubo 24/7, siguradong solve ka dito! Umbol 24/7! Ito na, speaking of Kim Pao, nagpakilig sa It's Showtime at may movie na. Yes, guest PhD. kanina sa It's Showtime. Okay. Si Paolo Abelino. At parang ngayon lang yata bumalik si Kim sa It's Showtime. Kasi kararating lang nila. Mula sa kanilang tour. At syempre, welcome for Kim. Pero to si Kim talaga, nakikita mo yung mga body movement like may isa, akala ko si Bella yung pupuntahan. Yung pala si Paolo. Inatak niya para magkatabi sila. O di syempre, kilig-kiligan naman ng mga Kim Pao. Tapos, alam mo na, mapang-asar tong mga host ng Showtime. Yes. Like si Bella din ang nangangasar. Oo, nangasar din si Bella. Tapos si Ogie Alcacid, sabi niya, kung sakaling may isang word na gusto niya sabihin sa isa't isa. Ayan na. Ano to? Nagharap sa na ganyan. Alam mo, galing din magpakilig Ang sabi ni Pao kay Kim, congratulations. Kasi nga, as we all know, si Kim ay nanalo sa Soul Drama Awards. Okay. Tapos, sabi naman ni Kim kay Paolo, salamat. Ganun ka. Oo, yeah. Then, I think ngayong araw na to, ini-reveal na rin ang kanilang Gagawing movie project. kauna-unahang pelikulang pagsasamahan. Yan. Ang ganda ng title, Ang title ay My Love Will Make You Disappear. Para alam mo, medyo Parang may multo-multo yun, ha? Medyo curious ako kasi sa lang, pinakita nila dito yung pagiging matured nila matured acting, as young parents, matured young character, couple. may pagiging adultery in a way. Diba? Then,
sumunod yung What's Wrong with Secretary King na Kilikiligan. romance comedy naman. This time kaya, ano kaya ang genre nito? Tapos ang magiging director ay si Chad Vidanes. Ang alam ko din, maraming producer or film outfits na gusto talaga silang kunin o gawan ng pelikula. Pero para sa akin, given na yan eh. Ibibigay ba yan ng Star Cinema or ng ABS-CBN Studios sa iba? So, syempre sila na. Kaya, para continue na ang hype. Yes. Tuloy-tuloy na po. Inunahan na nila sila na magpaproduce. Abangan na ang kanilang movie. Ang kauna-unahang movie nila na pagsasamahan. My Love Will Make You Disappear. Disappear. My love will see you through. Okay, mga Marites, ang patang Chick of the Week brought to you by Ugbo 24/7! Mga kamarites, gusto niyo po bang mapasa inyo ang limited edition Marites University Mags? Very limited. Ito po ang inyong kailangan gawin. Mag-selfie kayo sa harap ng inyong mga screen at siguraduhin nakikita ang logo ng All TV. I-post ng public ang inyong selfie sa Facebook kasama ang hashtag na MUXAllTV. Ang mga magsasabit na kanilang mga photos ay magkakaroon ng pagkakataong manalo ng autograph mugs. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Tutukan ng Marites University sa All TV tuwing Sabado, 10 p.m. Go Marites! Yan na. Ellie Ercito, tinuruan ang dating mayor. Akala ko recess. Joseph Estrada na. Ay, recess muna pala. Oo nga. Recess. I got carried Pwede mo na, away. sige, bago na, nandyan na sa video eh. Gawin na natin. Sandali, Yes, bago na after mag-recess. that, tayo mag-recess. Tinuruan si dating mayor Joseph Estrada na Ayan nga, meron. Nag-post niyan si... In fairness kay former president. Marunong siya, alam niya. Correct. Tama yung daliri. Tsaka bakit si Boss Erap talaga marunong gano'n. Dean, parang ikaw, parang iba talaga. Iba eh. di ba? Hindi, nakakatawa lang kasi una, maganda yung bonding ng maglolo. Tsaka natuwa syempre, ang kanyang fadir na si J.K. Hercito doon sa bonding na nakita niya. Tsaka yung pagiging kwela ni Ellie na turuan ng kanyang lolo kung ano yung uso ngayon. At nakakatawa naman din si dating Presidente Erap dahil sumunod naman siya. Diba? Sana lang nag-A. Happy bonding. Happy A na tayo. Recess Gusto ko makita si Jake. Ayan natin mo yung video. Si Jake, si Ellie, si former president. Ayan o, Sino pa? Magsama pa Just ng give me isa. the money? Just give. Tapos Si ang Erap ipaprank nila, Si Si Erap. Erap. Ayun o, talagang inaano pa ni Ellie yung kamay ni ayan na. Presidente Erap. Vilma Santos, Luis Manzano, Tryon Christian Recto, nagkalat ang tarpaulin sa Batangas. Ay, galing ka dyan. Nakita mo. Galing ako, pumunta kami sa Monte Maria at sa sa Padre Pio ng One Freedom Society. Kala ko nagkalat. Pumunta kami sa Monte Maria. Yun, tumapo doon. Silang tatlong magkakasama. Ano sila sabi? Wala naman, basta bumabati lang. Bumabati lang. Wala pa sila sabi for good. Wala ba? Wala nga na. Basta yung... family picture. Silang tatlo na... naman, di ba? Ang dami ng ganyan. Hindi lang naman sila, tapos marami na rin iba, di ba? Pero, siyempre, kilala ko siyempre, tingnan ko yung mga poster, di ba? Siyempre, kilala mo. True pala So, na... si Ate V, si Luis, tsaka si Ryan Christian. Wala si... Ay, hindi, kasama rin pala. Hindi ba, hindi yan? Ako may mga aso, Hindi yan. Silang tatlo lang. Sila tatlo yung nakikita mo. Yan ang mga nakalagay. So, pati si Ryan pala tatakbo. Sinabi niya, ay, wala ka pala sa Congress. Yun ang balita po. Kung ano man ang desisyon nila sa October, let go, di ba? Si Ryan sa Congress tatakbo. Congress yun. Baka Congress. Diba? Tapos si Luis ang... Parang mayor or vice. Vice ni... Ng vice governor or Vice mayor. Gov? Or mayor. Tapos si Ate V, Gov. Gov. Di umano. Hindi Daw. mo na yan. Tingnan nila natin, okay? Ano ba sinabi sa'yo ni Ate V?
Wala pa. And speaking of Ate B, Archivo 1984 Gallery, pinasinayan ng Vilma Night. Yes, nung maulan-ulan na Sabado din ang gabi, dinagsa. Grabe yung Archivo 1984 Gallery na pag-aari po ito ni Dr. Marty. Ayan. Ayun, di ba? Strom. Si Marty Magsanok, anak ni Tita Nettie Magsanok. Doktor siya na, anong tawag dito, nahilig siya sa pag-ngulekta ng mga memorabilia, mga posters, mga In ganyan. fairness naman to him. Oh, yan, si Mr. Ed, nakasabi. So, ano si yan? Agot. Si Ate B lang ang kinokollect niya? Oo, sa ngayon. Maraming ngulekta siya ng mga iba, pero inuna niya si Vilma. Okay. Kasi big fan daw siya at ang dami niyang naipong material. Actually, hindi pa nga lahat yan eh. Kaya naman tuwan-tuwa si Ate V kasi nakita pa niyo yung mga time na, yan mga burlesque queen, at si sexy pa daw niya, etc. Darna, Jezebel. In fairness naman, Ang daming so 6 decades yan, ang daming collection, may mga VHS, Betamax, DVD, mga ganon. So, masaya. Kaya sabi natin, the first time daw na may gumawa sa kanya. In fact, sabi niya, mas marami pa yung collection na yan kesa sa sarili niyang collection. Sabi pa nga niya, pwede daw ba niyang bilhin yung iba? Pero sabi, syempre, nung collector, hindi pwede. in fairness naman sa mga ganyang klase ng exhibit at museo. Yeah. Congratulations. May At we love warning Ate na, B. Kaya kasi marami tayong Yan na. Okay, ito. Empoy Marquez, bagong co-host si Susan Enriquez sa I Wonder. Talaga? Ano saya? Dun sa ating Sabado yan eh. Oo, napapanood ko yan. Diba? Dati Totoo kasi ako dyan. si Mark, no? Salazar. Salazar yata. Hindi dati si Cesar alam ko. Ha? Apolinario. Ang namayapang si Asan ba Cesar. siya? Kaya nga ang namayapang si Cesar Apolinario. Sa I Wonder ang kasama Tapos niya. si Yeah. Mark Salazar ang pumalit. Oo, di ba? Tapos yun na nga, pero sila na ngayon, kasi nasubukan nila yan eh. Yung guest si Empoy Empoy. sa Korea. Tapos sa iba-ibang local Lugar. place dito. Oo. Siguro nag-click sila, naging maayos naman, kaya silang dalawa na. Pero sa radyo, Bagay si sila, Mark Salazar pa rin yung yung radyo Bagay niya. daw sila. Bagay Alam mo, sila. tawang-tawa ako dyan kay Empo. Ewan ko, Napaka-natural, di ba? bentang-benta sa akin yung... Oo. I think may interview siya kay yung magkapatid na Guerrero. Oo. Tapos niya, pag after 10 years pa, makikilala niyo pa rin ako. Sagot, of course. O after, let's say, 15 years or 20 years, of course. Sabi niya, knock-knock. Knock-knock. Who's there? Oh, kita niyo, ngayon pala may number. Bentang-benta sa akin. Grabe ka, Hindi ko Ro. talaga alam kung bakit bentang-benta sa akin yun. O, hindi ba naging bisita natin dito yan? Ako meron ako. Nagsabi niya dito. Wala tayong nakuha. May iniisip din ako, parang interview naman ni Madam Aster Amoyo na natawa rin ako. Naisip ko lang. Parang Kasi out of pwede. balance, Siya di ba? pwede. Meron siya sinagot. Hindi na kayo nagtita sa Basta kanya. sinabi niya yung kailan ka seryoso. Oo. Kailan ka Ay, seryoso? napanood ko yan. Pero sabi niya pag... Oo. Saan talaga si Tita? Naghang. Kailan ka seryoso? Kasi sunod-sunod yung mga hindi niya sinasagot ng Seryoso. seryoso. Tapos Hi, Tita Tita kailan ka Aster. nagiging seryoso? Alam mo pala Napanood ko yun. Tama rin ako yung dalawa ni natawa. Alex ito na natapos yung Walang kawawaan. episode namin na parang, ano ba nakuha na? Wala kami nakuha. Ako na matagal na lagi ko nakakasalubong na sa TV5 pa kami. Lagi ko nakakasalubong yan. Ganun talaga siya. Very Kahit, natural comedian. ganun kasi talaga siya kahit Oo. off-cam. Oo. Di ba? Don't take him seriously, di ba? Parang lagi, minsan di mo alam kung lutang ba talaga o Hindi mo lang naglulutang-lutangan. malaman kung seryoso ba to. Oo, naglulutang-lutangan ba o lutang talaga? Oo. Kaya dahil dyan, mga kabaritas, nais namin po kayong imbitahin na sumali sa ating Facebook community group. Nakapin po ang link sa ating live chat ngayon at pwede na kayong sumali dyan. Ito tuloy-tuloy tayo. Yeah. Dahil may disclaimer. Yun na. Darren Panto, bigla ng operasyon sa appendix. Prob? Oo, kasi parang pagkagaling niya sa isang gig, sumakit daw yung tiyan. Sumakit yung tiyan, pinadiretso siya, putlang-putla na raw yung bata. Pagdating sa ospital yun it was found out Appendix na pala. appendix pala, parang sasabog na anytime kung hindi naagapan. Kaya supposedly may gagawin pa siyang project or may show siya dapat the day after. Kaya pinadala niya sa producer yung Yung video na video kinuha para- siya na biglaan ng inoperahan agad siya. Oo, hindi So, kasi good delikado luck. yan kapag hindi. Pag nag-rupture na tinatawag, no?
So get well. Hindi at least niya nararamdaman nakaagapan. yun na merong gano'n. Hindi kasi, minsan kasi ang appendix yata na sakit. Oh. Bigla na lang na sobrang sasakit. As in, sobrang sakit daw. So, yun. Kaya yung iba, kaya nag-rupture kasi iniisip din na baka simpleng sobrang sakit lang ng tiyan. Hindi mo. Not knowing na, nako, yun na pala sa Merong appendicitis. At pag sumabog yun, malalason Sasabog na ka. pa. Yes. Buti na lang may presence of mind na nung naramdaman nagpahatid niya siya, nga nagpahatid no? siya sa ospital. So, get well soon, Darren. Darren, Get yeah. well. Anyway, merong message sa akin yung pinsan ko. Si lang Irene? Oo. Irene Ang Marites. certified Marites, di ba? Oh, sabi lang niya, sorry, message to. Marites sharing. Sabi ni Tita Cathy na taga Manila, taga Bambang to malakas daw ang usap-usapan doon. Tatakbo ulit si Yorme as Manila Mayor this coming election. Oo nga. Oh, yun. Oo, malakas nga. Actually, may mga intriga na nga. May mga intriga na. Pero lagi sinasabi ni Mayor, relax lang. It's Correct. organics. Organic. Oh, alam ko yun, ano? It's At nasa ano pa organics. siya? Nasa Sparkle Tour. Yes. pa siya. Nasa Canada US. sila Canada ngayon, sila ngayon. Calgary, So, abangan Canada. ninyo pagbalik ni Yorme kung ano magiging pahayag. Yan na. Basta meron ako alam kasi Taga Manila yan O, di sabihin mo ni alam mo. ayoko nga. Pero ako, wish ko sana mag-guest si Yorme dito pagka... Bago, oo. Kung ano man, Kung ang ano man ang magiging kanyang pahayag niya, statement. sagutan pagdating na October. Yun na. Ito, Kim Molina Gerald Napoles engaged na. Yay! Hey! Masaya din yan. Congratulations, Kim J! Finally! Congratulations, Kim and Gerald. Ako talaga personally na naging masaya ako nung nakita ko to. Kasi nga, parehong mabait, parehong totoong mga tao. Yes. So, ang nangyari dyan, 10 years ago, sa PETA sila, nagkita, nagkakilala. Totally hindi magkakilala. Isang from Tondo at isang from Saudi. Oo. So, yan. Then, fast forward, nagkaroon ng relasyon. Hindi naman nila nililihim na they are living in together, di ba? Ano to? Anyway, ayan. Kim at saka Gerald. Kim hindi kasi Gerald. ito. Iba to. Kim Jeto. Okay? So, yan. So, Si Jetro kasi kung ano pinapangalan Sobrang touch. Kita-kita mo naman kay Kim. Talagang clueless siya. Pagdating niya ng PETA, ang sabi pala ni Gerald, may pictorial. Ay, pagdating niya nagulat siya, naka-set up, and everything. Talaga nag-effort si Gerald, At may nakalagay na, will you marry me? Ayun na, di ba? Humagulgul na, napasalampak na sa sahig. Hanggang sa lumitaw na si Gerald, pinapatahan niya si Kim, at ayun na nga, nag-propose na siya na, will you marry me? So, kanina, i-message ko si Kim. Kinongratulate ko sila, at sabi ko, ayan. Sabi ko, Kim, most likely kailan kaya ang kasal? This year or next year or next year? Sabi ni Kim, sa ngayon po kasi, nanginginig pa ako. Kaya hindi pa po namin na pag-uusapan. But most definitely, sa dagat kasi sirena ako. At diver si Je. Apparently, he had the ring for more than a year. Ito, yung totoo. For more than a year na, lagi lang daw nauudlot kasi dapat sa abroad ang proposal. Pero hindi kami natutuloy lumipad because we have work. Ayan, laging may plano si Gerald. Kaso, pagpaplanuhin niya, parang may nangyayari. So, hindi niya maipush. Pero yun nga, mas maganda pa ang kinalabasan kasi kung saan sila talaga unang nagkakilala. At saka, very memorable talaga sa kanila ang PETA. Dahil... Mga magagaling silang theater. Kahit naman doon sila nagkakilala, special naman talaga yung lugar na yun. Correct. Tapos sabi ko, honestly, I'm so happy for the both of you. Sana forever na, Kasi di ba, alam mo yun, ayoko mag-jig, ayoko parang negative. Di ba, minsan, yung ang tagal ng relationship, pag kinasal, so wag naman Kim and Gerald. Ang sagot ni Kim sa akin doon, ay, alam mo yan, kasado to. Ay, kasado. Congratulations, Kim and Gerald. Big fan tayo niyan. Yan na. Nabusog ba kayo mga Marites? Busog na busog. Busog na busog kayo, Yan po isang langgong chismis mula sa Marites University! Susunod na gala ang daho!